Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga rebelya sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag. Sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampan niya. Saka nakakita nun. That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan. Sa mga Duterte yan. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. May makukulong na. Si Romualdez ay makukulong na. Yan. Yun yung gusto natin. Si Romualdez makulong. Pero tila, meron ata silang ibang gustong makulong ngayon. 2 senador. Mamaya ikikwento ko sa inyo. 2 senador ang gusto nilang ikulong ngayon bilang diversion doon sa talagang issue. Sino yon? Yung budget natin na ninakaw, billion budget, hindi natin makakalimutan yung mga ugok. Kayong nasa Malacanang at saka ikaw, Speaker Romualdez, baka akala mo nakakalimutan namin. Yan Baka akala ninyo nakakalimutan namin yung ginagawa ninyo dyan. Hindi. Kahit anong diversion ang gawin ninyo, kahit anong issue na ibato ninyo. Speaking of bato, mamaya, ibabato ko sa inyo si Senator Bato. Hindi ho namin makakalimutan. Kasi ngayon, ang siste ganito. Bumagsak yung rating ni Marcos. Ito nangyari. Nung nag-announce siya na mahiya naman kayo, tumaas yung ratings niya. Ang nagpaliwanag ho dito yung yung survey firm. Pero nung August, nakita nilang walang nangyayari, bumagsak ang ratings ni Marcos. Hanggang eventually, nag-create siya ng ICI. Diba? ICI, walang nangyayari. Walang nakukulong. Yung mga nakukulong, yung mga maliliit na isda. Alam naman natin, sigurado ko, karamihan sa mga Pilipino, ang gustong makulong, si Zaldico, si Romualdez, at si BBM. Alam natin yan ng Three Stooges ng Pilipinas. Kung hindi nyo kilala yung Three Stooges, i-google nyo na lang. Bakit Three Stooges? Yan yung patawa sa Pilipinas Yan ang clown ng Pilipinas. Si Zaldico, Romualdez, at etong si Marcos, si BBM. Without these three, hindi magiging ganyan ang budget natin.
pwede nating masabing they do not have direct involvement. Pwede nilang yan eh. Pwede nilang i-argue yan sa court. We do not have direct involvement. But one thing is for sure. They have the direct responsibility dito sa budget, the most corrupt budget, the 2025. Ang matindi nito mga kababayan, tangina inulit pa ngayon. Ang dami pang insertion at saka mga tinatawag na unprogram. That unprogram is a different name for pork barrel. Unprogram means wala pang yung mga susobrang budget, kuno yun gagamitin pag nagkaroon ng mga problema, disaster, whatsoever. But in reality, that unprogrammed funds o budget nung panahon nung 2025, it was used sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. Alam natin at marami nang nagsabi, nag-confirm, mga congressman mismo ang nag-confirm. Di ba? Pati si Senator Chis Escudero. Kinonfirm talaga nila that there was a budget, pati si Tiangco, nakakampi nila, allotted to these people who signed the impeachment of Vice President Sara Duterte. It's confirmed. Now, 2026, nandyan pa rin. Hayop talaga mga kababayan. Kaya nga ang perfect term natin is hindi na makapalamuka. Kupal na. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung salitang kupal, pero hindi mura yan, hindi yan bastos Yang kupal, yan yung sagad-sagarang kakapalan ng muka. Sagad-sagarang panggagago. May level kunwari scammer, budolero, yan. Pero pag sinabi mong kupalero, kupal, sagad sa buto yan. Ganun ang ginagawa sa atin. Mantakin mo, ang tindi na nga nung korupsyon noong 2025 budget, inulit pa. Saka nakakita ng ganun. Ang dami pang unprogram ngayon. Nadinig ko yan sa Senate hearing Unprogram bills, budget. Grabe. Sabi ko nga, tanginang kapal na mukhaan itong mga to, no? Sobra na nga yung yung ginawa nila noong 2025. Napunan at lahat. Inulit pa. And, sa tingin ko, pipirmahan pa ni Marcos Hayop talaga Sagad sa buto. Sabi ko, kawalang niya. Pinasa na ng Kamara Di ba? Ngayon, sinisilip na ng Senado. Second reading na ata. Hanggang third reading yun Siyempre, dadaan sa BICAM. Tapos, baka dumaan uli sa small committee. So, ibig ko lang sabihin, sobrang kakapalan na nito. Although, in fairness, wala na si Romualdez, sabi niya. Ang speaker na ata ngayon ay si Sandro Marcos. Parang siya na rin nagdi-decide sa Kamara Wala na rin si Saldico. Pero don't ever forget, si BBM nandiyan pa. Siya pa rin ang pipirma ng budget. Ending ng budget, siya pa rin ang pipirma. Iyan nga yung sinasabi nating tangina, gaguhan to Gaguhan talaga di ba? Kaya nga, bantayan natin ito. Pero siyempre, habang tayo nagbabantay, parang basketball yan. Hawak na ni Jordan yung bula. Bula! Hawak na ni Jordan. Jordan, bula! Nadri-dribble na si Jordan ng ganyan. Biglang may babantay sa kanya. Tapos, yung Muse, biglang kumikending-kending sa gilid. Para ma-distract. O di kaya, yung isang player, bumulagta sa gilid. Para ma-distract yung nagbabantay. Buong propaganda ng gobyerno. Imagine ninyo. Imagine ninyo. Pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na Wala nga siya sa Senado ngayon Di ba?
Inilaglag nga siya ni Marcos eh. Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Diba? Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Eto, panoorin ninyo ito. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from speculation? No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Yan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi niya, sabi ni Corina, na naming names, the two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ko. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview. Binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Diba? So, planado na. Banat bay? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla dun sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing merong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawarant? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit nung ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina hindi binasa?
Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit eh. Hanggang December 10 pa eh. So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. Gago! What kind of lawyer you are? If you are a lawyer. I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico. May talaga namang kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Zaldico. Dumaan sa korte yan. So, from Zaldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, "Oy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito. Sumagot ka." In 15 days. Usually 15, minsan 10, di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days. Pasasagutin ka. Sasagot ka ngayon. Pak. Yeah? Usually humihingi pa nga na extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi nung judge, hindi pala judge. Fiscal, sorry. Sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi nung fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit Ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa fiscal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw nun, mga kababayan. Ganon ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga rebelya sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon ng yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag, sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampan niya. Saka nakakita nun. That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan. Sa mga Duterte yan. Pero remember, sabi nga nila, I think 50 or 45%. Tanong nga natin kay how many percentage the voters of Luzon? Okay. Excuse me. Sorry naman. Daldal mo kasi.
Sabi kasi nila, more than, I think it was 45% ang botante ng Luzon. Yan yung naalala ko eh. Ayan. Okay? Ito, lumalabas. Ayan, sabi dito, 54.5% nasa Luzon. Okay, nasa Luzon yan. Ibig sabihin, given na Mindanao at Visayas, majority yan. Nakita sa ano yun doon sa huling survey. VP Sara yan. Pero remember, may 54.5% ang Luzon. At ang kabuang botante ng Cavite ay napakalaki. Ayan, nakalagay dyan. No? Cavite bilang bahagi ng Luzon, 2.4 million. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. Alam natin, mas pinaniniwalaan sa Cavite ang mga Revilla at supporter ni VP Sara Duterte. Alam naman natin, sigurado na ang Rimulya, ang ikakampanya niyan, yung administration slate ni Marcos. Kung maaalala ninyo, ganyan din ang ginawa nila nung panahon kay Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi kasama kami sa kampanya. Last minute nagdesisyon lang ang mga Rimulya na papasukin ang mga Duterte. No choice na sila, kailangan na nila sumipsip. Kasi grabe na yung trend kay Pangulong Duterte. Naalala ko noon, wala ka nang madadaanan pag siya ang nangampanya at umikot. Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. Talagang wawasakin ka pag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagbi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kung hindi ang Rimulya, si First Lady, at si Romualdez. Si Marcos, tunganga lang daw. Ganyan lang. Yun ang kwento sa akin, Hindi ko alam kung totoo. Yun ang kwento sa akin. Kaya yung style ng politika ni Rimulya na ginagawa nila sa Cavite, na ginagawa niya ngayon kay Senator Bong Revilla, ay same style na nangyayari sa buong bansa. Ano yun? Lahat ng kalaban durugin. Paano ibig sabihin ng durugin? Yurakan, dumihan, perception, everything is perception. So, dudumihan nila ng dudumihan ng kalaban, pakakasuhan nila para magmukhang may kasalanan. It doesn't matter to them whether they're convicted or not. As long as kakasuhan nila na non-bailable para pag nakakulong, ang dating nung kasi sa atin, may kasalanan na Kasi marami sa mga Pilipino, hindi nare-realize to. Maraming nakakulong ang hindi convicted pa. At marami nga dyan, naubos na ang panahon nila, nasa loob ng kulungan, tapos biglang mapapawalang sala. Dahil lang wala silang perang pangbayad ng abogado, tumagal yung kaso nila. Kasi meron tayong mga tinatawag na non-bailable. Halimbawa, meron kang kaso, hinuli ka, kinasuhan ka ng non-bailable case. Lalo na itong mga ikakaso kila Senator Bong Revilla. Kaya yun nangyari kay Bong Revilla at kay Jingo Estrada. Nakulong sila, tapos eventually sinabi ng korte, wala silang kasalanan. Pero nakulong na sila. Ganong katindi ang sa atin. It took time. Ano nangyari nun? Basta, buong administrasyon ni Pinoy, kulong sila. Inuulit ngayon.
Ganong kasama itong gobyerno to. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, yan yung ayaw na ayaw natin eh. Actually, yan yung ayaw na ayaw ng mga Marcoses din nung panahon na yun. Bakit? Lahat ng mga, di ba yung panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, lahat ng kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Ganun na nangyari nun eh. Galit na galit ang mga Marcos nun. Ngayon, yun din ang ginagawa nila. Pinakukulong, pakukulong, tapos wala na silang pakialam whether convicted o hindi. Basta importante, during my term as a president, kulong kay lahat. Anong patunay nito? The Hague. The Hague ang patunay nito. PRRD, patunay niyan. Ikinulong ng walang kasalanan, walang kalaban-laban, pinadala sa ibang bansa. Alam nila na sobrang powerful ni Pangulong Duterte pag sumama ng mga rally, pag nangampanya. Remember, tignan nyo ito kailan nangyari na napakulong si Pangulong Duterte? Sa The Hague. Kailan siya dinala doon? Before the senatorial election 2025. It's all about election. 2028, it's another election coming. Sabi nga nila malapit na yan. 2026 na next year, simula na ng 2027, simula na ang kampanya. So talagang sobrang lapit na yan. Anong gagawin? Pilayan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. That's their goal. Pilayin lahat. Lahat na may hawak. Kaya sabi ko sa inyo, una lang to si Senator Bong Revilla. Una lang to. Again hindi ko pinagtatanggol ito. Ang sinasabi lang natin, yung katotohanan at nakikita nating nangyayari. Mga kababayan, huwag tayo magbulag-bulagan. Eto na naman tayo maloloko tayo, ilang beses na tayo nabudol hindi pala ako kasama dun. Pero ilang beses na nabudol ang mga Pilipino dahil nagpapaniwala lang sa kumpas ng media. Bayad naman ng mga media. Bayaran niya mga yan. So ngayon, ganun ang ginagawa nila mga kababayan. Lahat ng kaalyado ni VP Sara, yung mga malalakas na pamilya, nakita ko nga si Chavit Singson kakasuhan din Mantakin mo. Nagsalita lang ng laban kay Marcos, kakasuhan na nila. Dudumihan na nila. Ganito ginagawa nila Kakasuhan, nilagay ito bilang hitman para kasuhan. Sabihin ng hitman, yung hindi yung hitman na napapanood natin. Hitman, kakasuhan yung mga kalaban. Tapos meron silang hinire na mga trolls, di ba? Panoorin nyo yung pagtatanong nung anak ni Marcoleta, yung congressman ngayon. Pagtatanong niya nung bakit may perang ganito na pinamimigay, may level of networking dyan sa loob ng PCO. Para sa mga merong pinaka-head na mga vloggers, tapos may mga bayaran sa ilalim. May trolls talaga sila. So, gagawin nila, pakakasuhan nila, bababanatan nila para masiraan. Kaya nga tingnan nyo, si Chavit Singson noon hinahangaan, dati, ng mga loyalista. Nung nagsalita, lumabang kay Marcos, lahat ng trolls, inatake siya. Masamang tao, bla 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 bla. Pero dati, kampi nila. Kasi, alam naman natin, aside from political influence ng mga Singson, may pera yan. Malaki pera niyan. Inuna na nga nila si Tebes dahil alam nila malakas ang Tebes sa Negros. Si Pastor Kibuloy, binanatan din nila. Bakit? Alam nilang financier, tumulong din. At kita nyo naman kung paano nakakulong pa ito si Pastor Kibuloy kung paano siya tumulong noong 2025 election sa PDP. Todo-todo. Siya lang ang KOJC lang, ang SMNA lang nakakagawa ng simultaneous rally. Ilan yun? Nakikita nyo yun, di ba? Nakabidyo kami nun. Ganong kalupit. Kaya pinilayan din ng todo. Winasak din ng todo. Dudurugin talaga. Siyempre itong Cavite, dapat ang mga Revilla. Marami pa yan. Basta malalakas, wawasakin nila. At supporter ni VP Sara Duterte. Nakasulat na yan, nakalista na yan. Ito mga ito. Na ito. Yariin na ito. Kasuhan na yan. Anuhin natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo,
as always, I keep on telling you, ladies and gentlemen, hindi po natutulog ang Diyos. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi sabi ko nga, alam mo, natatawa nga ako eh. Actually, sino ba nagsabi sa akin to? Isang banateros nagsabi sa akin to eh. Si Jay ata, sabi niya. Di ba, kinasuhan ka rin ni Sam Versosa? Yung tumakbong mayor ng Maynila na support. I mean, hindi support na yung literal. I mean, yung mahinang tumakbo. Ibig sabihin nun, yung walang kwenta, yung irrelevant na tumakbo sa Maynila ni si Sam Versosa, dating congressman. Ngayon, may balita ang bilyonaryo na nababanggit siya dahil doon sa kotse na nakita yung conduction sticker. Di ba, naalala nyo, naglabas si Zaldico ng mga maleta, may conduction sticker doon. Hinanap ng bilyonaryo. Nahanap ng bilyonaryo. At yung kumpanya, may relation daw, merong parang naglilink kay Sam Versosa. Although hinihingan pa nila ng panig si Sam Versosa, pero medyo nagkaroon ng link, parang yung address nandun sa building ng front row. Hindi natin alam. Tapos yung sasakyan, Maserati. Yun din ang distributor ng Maserati sa Pilipinas, si Sam Versosa. So parang tinatanong ngayon ng bilyonaryo, anong kinaugnayan mo doon sa mali-maleta na yon? Yun ang tinatanong nila. Hindi ko alam. Ako, wala naman akong masasabi dyan. Okay? Pero sabi nga ni Jay Guevara TV, i-follow niya yung lintik na yan, ha? Walang kwenta rin yan. Sabi nga ni Jay, di ba, si Zaldico kinasuhan ka. Si Sam Versosa kinasuhan ka. Tinan mo, balik sa kanila. No, di ba, si Zaldico nagtatago. Etong si Sam Versosa nadawit. Sabi ko nga sa inyo as long as you stick to the truth, doon lang kayo sa katotohanan. Panindigan niyo yung katotohanan na yan. Huwag kayong magsisinungaling, kakampi niyo Diyos. Hindi, totoo ito. Hindi ako nagbibiro. Kasi sabi nga, di ba, ang ganda nung bersikulo na, if God is for you, who can be against you? Tama, mali. Ang ganda niyan Pero may kabaligtaran yan. If God is against you, patay ka. Ganun. Hindi, dagdag ko na lang yun. Nakakuha nyo? Sabi nga nila, if God is for you, kung kasama mo Diyos sa buhay mo, sino makakalaban mo? Pero ang mas masakit dito, pag ang Diyos kalaban mo, sinong kakampi sa'yo? Wala. Walang kayang lumaban sa Diyos. Kahit anong tadhanang gawin mo, kahit anong agimat, kahit anong orasyon mo dyan, pag ang kalaban mo na Diyos, babalik siya yan. Paano mo makakalaban ng Diyos? Pag ikaw nandedehado ng kapwa, injustice, pag ikaw ay nagsisinungaling, diba? Yung truth, kailangan nandyan lagi yan. Babalik sa'yo at babalik sa'yo yung consequence niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, let's just stick on the truth. Etong mga nangyayari sa Pilipinas, matindi ho ito. Lahat ng kasinungalingan kaliwat kanan. Fake news kaliwat kanan. Yeah? Pinagpaplanuhan ng impeachment ni BP Sara Duterte. Lahat pinagpaplanuhan. Lahat ng kakampi ni BP Sara Duterte pinagpaplanuhan. Para lang talaga madurog ang mga Duterte sa Pilipinas. Pero hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga, ang question ko ngayon sa Noche Buena, ang question natin pang Noche Buena, 3,500, makakatanggap ngayong araw na to. Sino? Yun. Sino yung dalawang senador na gustong ipakulong bilang diversion sa issue ng flood control project? Yung Ghost Flood Control Project. Sino yung dalawang senador? Yung isa, former senador na. Sino yung dalawang senador na yun? Unang 3 makakasagot ay may 500 Noche Buena. Ayos! So, sagot-sagot na. At si Ana Roth, naku po, yan. Siya na bahala sa inyo. By the way, highway, sa mga taga-Paris, merong ginagawang tayo naman, yung parang ganon.
Actually, noong una hindi ko talaga maintindihan yan. Hanggang pinaliwanag sa akin ni Ana Rot. Ewan ko kung tama yung paliwanag niya. Ewan ko din, gulo din ng utak ng tao na. Sabi niya sa akin, yung pipirma kayo, di ba? Sasabihin nyo na parang, yung pirma daw na yon isasagbin sa Supreme Court para encourage sa Supreme Court na gumawa ng paraan something para kay Tatay Digong. At sabi ko sa kanya, sabi niya, Banat Bay, gusto kong gumawa niyan sa Paris. Bakit nagpapaalam? Sino ka ba? Jowa ba kita? I mean, hindi, kasi yung mga taga-Paris, yung isang organisasyon dito, hindi ko napapangalan, no? Matapang pa naman yung organisasyon na yun. Ayaw Ayaw dito kasi siniraan daw ng isang vlogger yung papirma-pirma na yun. Sabi ko, sandali. Yan bang papirma-pirma nyo na yan, may involved na pera dyan? Kailangan mo ba magbayad dyan pagka pumirma ka? Baka mamaya patiket yan, ha? Hindi, walang pera dito. Kahit kung may pera dito, kahit ako ayoko. Ano yan? Basta pipirma lang para isubmit sa Supreme Court daw. Okay. So wala involved na pera? Wala. Pirma-pirmahan lang to. Parang People's Initiative na sulat-sulat na name mo na parang inaano mo sa Supreme Court na pagtuunan ng pansin yung kaso ni Pangulong Duterte na may balik dito. Okay yan. Sabi ko, okay yan. Kung ganyan lang walang pera, okay yan. Bakit ba ayaw nyo dyan? Ewan ko kasi yung isang grupo dito, tuta daw ng isang vlogger. Sandali, meron pa bang ganyan-ganyan ngayon? Hindi, yung kasi yung tanong ko may ganyan-ganyan pa rin ba hanggang ngayon? Tayo nagkakagulo na Pilipinas, yung issue yung maliliit pa rin ang pinag-uusapan? Kayo mga taga-Paris, tanungin ko kayo ha? Yung may mga ayaw dyan sa ganyan. Kanino ba kayo? Para doon sa vlogger o kay Pangulong Duterte? Kahit sino pa nag-start niyang sulat-sulat na yan, wala kang pakialam. Ang importante, ano ba yung purpose ng sulat-sulat? Ano bang purpose niyan, linya-linya na yan, yung pirma-pirma na yan? Kung para kay Duterte, go. Kung para sa isang vlogger, sa isang grupo, wag, kung ayaw niyo sumuporta. Pero kung para kay Duterte, bakit ayaw niyo suportahan? Unless may pera na involved. Wala namang pera involved bakit yung grupo dyan sa Paris ayaw yung suportahan? Sino ba? Ano ba? TDS ba kayo o MDS kayo? Sige, tanongin ko kayo. Anong MDS? Marcos diehard supporter. Kayo talaga, oo. Gago! Hindi, DDS ba kayo? Duterte supporter ba kayo o vlogger supporter kayo? Sabi ko nga sa inyo kami Banateros, wag nyo kami suportahan. Ang suportahan natin yung makakapag-ayos ng ating bansa. Yung gaganda ang ating kinabukasan at ating mga henerasyon. Hindi kami mga vlogger na suportahan nyo. Tangina, wag na kayo masyadong panatiko. Hindi, dito pinaniniwala akong vlogger. Hindi, dito lang ako sa mga ganito. Ay, dito lang, walang ganon. Lahat tayo, sumusuporta tayo sa bayan natin. At sa pagkakataong ito, ang mga Duterte ang makakatulong sa atin. Makakasalba sa dumadaos-dos na nating bansa ang mga Duterte. Diyan tayo. Hindi, supporter ko, vlogger ako ni ganito, vlogger ako ni ganito, vlogger, putang ina nyo. Gago pala kayo. Hindi kayo para sa bayan. Para lang kayo sa vlogger. Eto, tanong ko sa inyo, kung si General Luna merong negosyo, bayan o negosyo? Ako, meron akong tanong sa inyo. Vlogger o Duterte? Pahala na kayo. O kaya, vlogger o bayan? Huwag kayong panatiko. Huwag kayong panatiko. Again, wala ko sinasabi, huwag maniwala kayo sa akin. Hindi. Kung makakatulong ito sa mga Duterte, na si Pangulong Duterte yung umayos ng bansa natin, kung makakatulong sa kanya to, gawin natin. Kasi wag na natin yung, kaninong credit mapupunta to. Walang ganun. Si Duterte po, ano ba? Ano naman kayo? Para kay mga bata, ano ba? Nauhulyanin na ba kayo dyan? Kasi balita ko, ulyanin na yung iba dyan sa Paris Umayos kayo. Yung pinapapirma ni Ana Rot, pupirma na kayo. Wag na kayo. At maraming, although iilan lang naman yung mga, 2-3 lang naman yung mga against. Yung the rest, hindi, baka yung NPA na tarantado dyan sa Paris. Baka yun, isa yun sa mga nag-against. Meron kasi tarantado dyan sa Paris
Yung isang NPA dyan na sinabi, Banat Bay, kami naman, ulul. Kami naman. Nagtatanong ako dito bilang reporter eh. Naalala niyo yun? Bilang SME na gusto marinig ng tao. Kami naman. Inan to, kulang sa pagmamahal. Kulang sa aruga. Di kayo manamahal ng asawa mo? Ay puta, maghanap ka na lang na iba.